Ang pag-atake sa SMNI ay isang political agenda na gawa ng mga kalaban at napagtulungan ito ng mga dilawan si PPNDF, Pulangaw. Baka isa na rin ang mga TV network na nasagasaan ng dating Pangulong Duterte at yung ayaw sa Administrasyong Duterte na mga dilawang istasyon. At lalong-lalo na sa House of Congress dahil sa pag-atake sa confidential funds nila. Kaya napagtulungan ng House of Congress ang dalawang news anchor ng SMNI. Naghihimagsik sila sa galit na akala mo ay kumakain ng tao. Nahalatang gigil na gigil sila sa pagpuna ng SMNI ukol sa confidential funds nila. Isa na rito ang batikang anchor na si Jason Sa na napahayag ng galit laban sa kongresista. Talagang dinuduro lang naman eh. May ibang ano diyan, may ibang purpose sila. They want to send a message na, "Oy, wag niyo kaming gagalawin, wag yung pag-uusapan yung mga kabulastugan namin. Yung mga kaso namin na nakapending sa ombudsman, mga plunder, mga ganon, mga graft and corruption. Kung hindi, patatawag namin kayo, patapos pakukulong namin kayo." Hindi ho pwede yung ganon. No? Yung pa nga ang isa eh. Anong tawag nito? Unang-una, ang hindi ko maintindihan, bakit ang tatapang nitong mga congressman na hindi naman sila, kunyari lang totoo, na hindi naman, no? Na merong bin-broadcast na ganito na sobra-sobra ang gastos, etc. Bakit sila? Bakit hindi si speaker ang umarayo bang pangalanan? Sabi ko, sir, malinaw po ang Section 1 ng Republic Act 3 at Republic Act 1477 na hindi ko po pwedeng banggitin sa inyo ang source ng aking information. Kaya sabi nila, sige, kung hindi ba pwede, kaya mo bang sabihin in tawag nito, in executive session? Sabi ko, sir, bakit po kinakailangan ng executive session? Public yan, kinakailangan ng publiko alam. Ngayon, kung ako'y pipilitin ninyo, at kasi katulad din mo, gusto nilang anong pangalan nito, ng cite for contempt. Sabi ko, sir, kung isa-cite for contempt ninyo, ako, might as well ka ako, di sabihin ko na. Pero ayoko na executive session. Gusto ko open court. O sabi ko, sige, umpisahan na ho natin, Mr. Chairman, kako kay Congressman Abaya noon. Umpisahan ho natin sa inyo. Kompleto naman ako listahan dito. Nandito naman halos yung lahat ng ibubulgar ko. Kung gusto ninyo, kasi live naman tayo on TV, on camera, biglang sinuspend yung session, hindi na tinuloy. Kasi kompleto ako, pati video, pati At saka ni Miss Badoy. Pero sa kaso nila, Mr. Celis, ito wala namang dapat panggigipit ng gano'n kasi simple lang eh. Let them replay the video at doon makikita na nagtanong yung mama. Kaya ako tinatanong nga sa mga post ko kailan pa naging kasalanan sa mundo o maging sa Diyos yung pagtatanong. Kaya nga, for them to cite the two anchors of SMNI with contempt, sa tingin ko kalabisan na yon. That is why I am glad that some lawyers are now filing ng habeas corpus. This is of yung chairman ng committee na nagtatanong, kaibigan ko pa yan, si Gaston Bunting, ano ba nangyari? At yung asawa niyan, dating producer namin sa ABS-CBN. So, they should know kung ano yung mga patakaran. Tapos si Congressman Acob, dati namang gentleman yan at mananabong yan, katulad ko. Dati, hindi ko maintindihan bakit ganun ang inaasta, no? Si Mr. Pimentel ng Surigao. Hindi ko rin maintindihan bakit ganun ang inaasta niya. Hindi ko kilala yung ibang congressman, nakala mo parang mga asong ulol kung magtatanong, nawala yung respeto ko sa Mandali, no? Dito sa 19th Congress. Parang, I don't know, ano kaya ang triggering social phenomenon, no? O psychological phenomenon. Why are they acting like mad dogs, no? Hindi ko alam. Anong nakaka-trigger sa kanyang ganyang behavior, no? I should, siguro pag naluwas ako sa syudad, magtatanong ako sa mga psychiatrists at sa mga psychologists,
ano ang dahilan, bakit nagkakaganito? Yung mga taong dati naman ay disente, no? Ang pagkondena sa malayang pagpapahayag ay isang nakakabahala dahil wala na magsasalita ay magiging epekto nito sa suppressed freedom at sitwasyon. Ang mamamayang Pilipino ay pinagkaitan sa mga pananakot ng Kongreso at maging uhaw sa mga totoong impormasyon. Sa madaling salita ay binuksalan ang mamamayag dahil alam nila na ito ay ikababagsak nila at matanggalan ang kanilang mga maskara. Ang nangyaring pagkontempt kay Eric ay ang unang tanong pa lamang at nasa first part ng hearing at ito ay umabot pa at inalok ng Senado for executive session at tinanggihan pa rin ito dahil ayaw niyang ilaglag ang source kung sino ang nagutos sa kanya na nasa Kongreso upang tuligsain ang travel expenses ni House Speaker Romualdez na umabot ng 1.8 billion na ito ay single travel expenses lang sa isang tao. At ito ay tinatanong lamang ni Ka Eric dahil ang source ay gusto lang malaman kung saan at anong naging bunga sa 2.6 billion na ginastos sa kanyang travel expenses na napakalaking halaga at ito ay galing sa kaban ng bayan. And why all of the sudden lahat ng mga congressman ay nagsasour graping. At isa na dito, si Congressman Acop na nakakadismaya. Ayon sa mga netizens, gustong-gusto nila si Congressman Acop pero mukhang nangunguna pa ito sa pagtuligsa ng dalawang angkor sa SMNI na tila ay may kinatatakutan. Kaya sambayan ng Pilipino ay nadidismaya sa mga inaasal ng mga kongresista. I'm sorry for what happened to you, Madam Badoy. But you do not have a monopoly of love of country. Ang pahayag ni Congressman Acop ay meron kayang pagmamahal sa bayan o personal agenda lamang. Samantala, inihain kahapon sa Kamara ang resolusyon na layong suspendihin ang operasyon ng kumpanya ng SMNI na pag-aari ng Suara Sug Media Corporation. Dahil yan sa umano'y paglabag nila sa terms and conditions ng kanilang prangkisa. Lahat ng mga pahayag ay politically motivated dahil mas lalong sumikat ang SMNI sa pagpapahayag ng mga katotohanan at lahat ng mga politiko na may mga anomalya ay nahubara ng maskara. At ang SMNI ay nagsisilbi sa bayan para sa katotohanan at hindi bilang kakompetensya. Kaya ang pagsuspende nila sa prangkisa sa SMNI ay isang rason lamang upang maipasara ito dahil gusto nilang mabuksalan ang media network upang hindi sila masilip sa kanilang mga anomalya. Pero hindi nagpapatinag ang taong bayan at ang network dahil ito ay illegal ang pagka-contempt SMNI Angkor. Bawal din i-reveal ang source under Sotolo na House of Congress din ang nag-implement nito bilang mambabatas. Nag-uulat, what's new? Sa hindi pa nakapag-subscribe, follow, and share, huwag niyong kalimutan na tangkilikin upang patuloy na makapaghatid ako ng magandang balita.